Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 336, Young Master Mysterious Palace Hall. Senior Sister Wang, ipaubaya sa akin ang bagay na ito. Matapos matanggap ang listahan, nakangiting sabi ni Xingju. Napakalinaw ni Xingju tungkol sa kahalagahan ng alchemy gathering na ito kay Wang Yanran. Kung matanggap siya sa Sacred Peel Clan at maging miyembro ng Sacred Peel Clan, kung gayon para sa isang alchemist tulad ni Wang Yanran, na may kakaibang talento sa alchemy, magiging parang isda ito sa tubig. Ang kanyang hinaharap ay magiging walang limitasyon. Sa makatuwid, hanggat ito ay nasa kanyang mga kakayahan, anuman ang presyo, gagawin ni Xingju ang kanyang makakaya upang tulungan si Wang Yanran na tipunin ang lahat ng mga item sa listahan. Di nagtagal, nagsimulang maghanda si Wang Yanran para sa pagpino ng tableta, habang si Xingju ay tumungo sa lugar na binanggit ni Wang Yanran. Matapos magtanong-tanong sa daan, mabilis na nahanap ni Xingju ang lugar kung saan ibinebenta ang lahat ng uri ng mga bagay sa pagpipino. Ito ay isang malaking palasyo na tinatawag na Immortal Medicinal Square. Ang palasyo ay nahahati sa 3 palapag, at hindi lamang mayroong napakalalim na spirit formation sa loob at labas ng palasyo, mayroon ding ilang mga War Emperor expert na nagbabantay dito. Para naman sa mga taong nagbebenta ng mga item, hindi sila mula sa Sacred Peel Clan. Karamihan sa kanila ay hindi kaakibat na mga magsasaka mula sa Toirang Sky Domain. Karamihan sa kanila ay magdadala ng ilang bihirang kayamanan sa Immortal Medicinal Square ng Sacred Peel Clan upang ibenta ang mga ito. Gayunpaman, kung gusto ng isa na magbenta ng mga item dito, kailangan nilang bayaran ang Sacred Peel Clan ng kaukulang bayad. Kung tungkol sa halaga ng bayad, ito ay matutukoy sa pamamagitan ng presyo ng bagay na nabili. Sa madaling salita, hindi mura ang bayad. Matapos makapasok sa Immortal Medicinal Square, natuklasan din ni Xingju na mayroon talagang lahat ng gusto ng isang tao sa Immortal Medicinal Square. Maraming mga bagay na hindi pa niya narinig o nakita bago inilagay sa lahat ng dako. Bagamat ang karamihan sa mga bagay ay mahal, walang bagay na hindi kayang bilhin ni Xingju. Pagkaraan ng maikling sandali, nakabili na si Xingju ng higit sa kalahati ng mga bagay na kailangan ni Wang Yanran. Sa huli, mayroon lamang isang item na tinatawag na Iron Demon Tree Root na hindi niya nakita. Ang Iron Demon Tree Roots ay nagmula sa mga ugat ng isang uri ng puno na kilala bilang Iron Demon Tree. Ayon sa alamat, ang Iron Demon Tree ay isang banal na puno na hindi tinatablan ng apoy at tubig sa loob ng libu-libong taon. Ang mga sanga ng Iron Demon Tree ay pawang mga top-grade na materyales para sa pagdadalisay ng mga kayamanan. Ang Iron Demon Tree Root, na naglalaman ng esensya ng Iron Demon Tree, ay isang banal na bagay na maaaring magamit upang pinuhin ang mga espiritual na sandata. Bukod dito, ang Iron Demon Tree Root ay naglalaman ng isang kakaibang espiritual na enerhiya. Kahit na ang isang ordinaryong tao ay huminga ng espiritual na enerhiya, maaari silang mabuhay ng daan-daang taon. Sa makatuwid, ang Iron Demon Tree Root ay talagang isang napakabihirang at mahalagang bagay. Gayunpaman, matapos maglakad si Xingju sa una at ikalawang antas ng Immortal Medicine Square, wala siyang nakitang bakas ng Iron Demon Tree Root. Dahan-dahan, sumimangot si Xingju, kumunot ang kanyang mga kilay. Sa piraso ng papel na ibinigay ni Wang Yanran kay Xingju, mayroong malinaw na mga tala ng hitsura at katangian ng iba't ibang bagay. Bukod dito, natuklasan ni Xingju na ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga item, ang pambihira at paggana ng mga item ay iba rin. At ang Iron Demon Tree Root na ito ay talagang ang pinakamahalagang bagay na naitala sa piraso ng papel na ito. Malamang, magkakaroon din ito ng pinakamalaking epekto sa alchemy ni Wang Yanran sa pagkakataong ito. Iyon ang dahilan kung bakit sobrang mapanglo si Xingju nang hindi niya mahanap itong Iron Demon Tree Root kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Hoy! Matanda, hindi mo ba ako nangangikil? Bagaman napakahalaga ng Iron Demon Tree Root, malayo ito sa presyong binanggit mo. Gayunpaman, nang si Xingju ay naghahanap ng Iron Demon Tree Root sa ikatlong antas ng Immortal Medicine Square, isang matalim na dagandong ang biglang pumasok sa mga tainga ni Xingju. Matapos marinig ang boses na ito, nagpakita si Xingju ng isang hitsura ng lubos na kaligayahan. Ito ay dahil ang mga salitang Iron Demon Tree Root ay may nakamamatay na atraksyon kay Xingju sa sandaling ito. Kaagad, binilisan ni Xingju ang kanyang mga hakbang patungo sa pinanggalingan ng boses. Hindi ako kumikita ng pera na labag sa aking konsensya. Kung ang Iron Demon Tree Root ay hindi katumbas ng presyo, tiyak na hindi ako mag-aalok ng presyong ito. Kung sa tingin mo ay hindi sulit, maaari kang tumingin sa ibang lugar. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng ikatlong antas ng Immortal Medicine Square, mayroong isang maputing buhok na matandang nakasuot ng telang roba na nakaupong nakakrus ang paa. Sa kanyang harapan, mayroong lahat ng uri ng kakaibang kayamanan na kumikinang sa isang kristal na liwanag. Gayunpaman, ang kakaiba sa kanilang lahat ay isang itim na bakal na sandata. Ang sandatang bakal na ito ay kumikinang na may mahinang liwanag, ngunit hindi ito sa hugis ng sandata. Sa halip, ito ay nasa hugis ng ugat ng puno. Ito ang Iron Demon Tree Root na gustong hanapin ni Xingju. Hey, sabi ko, matanda, hindi mo ba ako pinapahirapan sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang iyon? Kung mahahanap kita sa ibang lugar, hindi ako tumatambay dito. Haste, maaari ko ring sabihin sa iyo ang totoo. Ang Iron Demon Tree Root na ito ay talagang napakahalaga sa akin.
Handa akong gamitin ito upang iligtas ang aking buhay. Pero hindi ko talaga kaya ang presyong hiningi mo. Maging mabuting tao ka lang at ibenta mo sa akin sa mas mababang presyo. Sa sandaling ito, sa harap ng stall ng matanda, isang maliit na binata na may maselang mukha ang nagmamakaawa sa matanda. Haha. Gayunpaman, bilang tugon sa sinabi ng binata, bahagya lamang nang umiti ang matanda at hindi sumagot. Matanda, bakit ang walang puso mo? Tingnan mo, napakatagal na. Bukod sa akin, sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti, walang may gusto sa Iron Demon Tree Root mo. Sayang ang pag-iingat mo, bakit hindi mo ibenta sa akin sa mas mababang presyo? Hindi ka lang kumita ng malaki, matutulungan mo rin ako at gumawa ng mabuting gawa para makapagligtas ng buhay. Bakit hindi mo gawin? Gayunpaman, walang pakialam ang gwapong binata sa inaste ng matanda at nagpatuloy sa pagsasalita. Senior, magkano ang ibinebenta mo nitong Iron Demon Tree Root? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog mula sa likuran ng binata. Ang taong biglang lumitaw ay walang iba kundi si Xingju, na sinundan ng malakas na boses ng binata hanggang dito. Hoy, hey. Ano bang problema mo? Hindi mo ba nakikita na may-ari na itong Iron Demon Tree Root? Bakit mo pa tinatanong? Nang makita ito, hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ng gwapong binata habang kinakausap niya si Xingju. Ngayon pa lang, ang Iron Demon Tree Root lang ang inaalala ni Xingju at hindi pinansin ng binata na umakit sa kanya. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Xingju na ito ang misteryosong lalaki na nang insulto kay Dugufang sa qualification test square. Bagamat nakita lamang ni Xingju ang kanyang likod sa oras na iyon, malinaw niyang naalala ang kanyang aura. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang hitsura ng binata ay talagang hindi karaniwan. Akala niya ay isa na siyang gwapong lalaki, ngunit kung ikukumpara sa binata sa kanyang harapan, kailangang aminin ni Xingju na siya ay mas mababa. Haha, young master, malinaw na namarkahan ang presyo ng Iron Demon Tree Root. Kung sa tingin mo ay okay, bumili ka na. Kung hindi, huwag kang makipagtawaran sa akin dahil hindi naman ako tumatawad dito. Tulad ng pagkagulat ni Xingju nang makita ang binatang ito dito, ang matandang lalaki na nagbebenta ng Iron Demon Tree Root ay biglang nagsalita ng nakangiti. Ano? Isang mataas na uri ng kayamanan. Sobrang mahal. Matapos marinig ang paalala ng matanda, natuklasan ni Xingju na mayroon ng maliit na kahoy na plato na nakalagay sa ilalim ng Iron Demon Tree Root. Gayunpaman, ang presyo sa kahoy na plato ay isang mataas na uri ng kayamanan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit sinabi ng gwapong binata sa tabi niya na ito ay masyadong mahal. Ito ay dahil ito ay talagang medyo masyadong mahal. Gaano kahalaga ang isang mataas na uri ng kayamanan? Ngayon, si Xingju ay mayroon lamang dalawang mataas na uri ng kayamanan. Ang isa ay ang Starlight Silver Ring na nakuha niya mula sa Star King's Cave Abode, at ang isa pa ay ang Golden Snake Sword na nakuha kay Yuti. Kung sa tingin mo ay mahal, huwag mo nang bilhin. Pwede kang pumunta sa ibang lugar. Baka may makabili ka ng mas mura sa iba. Kung paanong nagulat si Xingju sa presyo ng matanda, ang gwapong binata sa tabi niya ay nagpakita ng isang mapang akit ng ngiti. Senior, iniisip ko kung ang aking Golden Snake Sword ay may papalit sa iyong Iron Demon Tree Root. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju. Sa pag-ikot ng kanyang palso, lumitaw sa kanyang kamay ang Golden Serpent Sword na kumikislap na may gininto ang liwan. Nakikita ni Xingju na ang matandang ito ay tila napaka-prinsipyong tao. Ibang-iba siya sa mga profiteer na nakilala niya sa Immortal Medicine Square. Kahit anong bargain niya, hindi siya papayag. Buhay na halimbawa ang gwapong binata sa tabi niya. Dahil ang kaganapang ito ng alchemy ay napakahalaga kay Wang Yanran, si Xingju ay hindi maramo. Inilabas niya ang Golden Snake Sword na nakuha niya kay Yuting at inihanda itong gamitin para ipalit sa Iron Demon Tree Root. Pagkatapos ng lahat, para kay Xingju, na may Silver Light Star Ring, ang Golden Snake Sword ay walang silbi. Hindi pwede, ikaw. Gumagamit ka talaga ng napakataas na kalidad na high-grade artifact para ipagpalit itong sirang piraso ng kahoy. Bobo ba ang utak mo? Bago pa makapagsalita ang matanda ay sumigaw na ang gwapong binata sa tabi niya. Bukod dito, may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, na parabang sa kanya ang Golden Snake Sword. Dahil dito, medyo natulala si Xingju. Gayunpaman, naramdaman din ni Xingju na medyo cute ang binata. Sa simula, hindi kailanman minamaliit ni Xingju ang binata. Naglalakbay siyang mag-isa sa murang edad, at mayroon siyang lakas na hindi maramdaman ni Xingju. Nangangahulugan nito na ang kanyang lakas ay maaaring mas mataas kay Xingju, o mayroon siyang kakaibang bagay na nagtatago sa kanyang aura. Gayunpaman, kahit alin ito, pinatunayan nito na hindi siya simple. Sa partikular, nang insultuhan niya si Dugufang sa plaza, masasabing nanalo siya sa pabor ni Xingju. Paano ito? Ibigay mo sa akin ang iyong Golden Snake Sword, at ipapalit ko ito sa Iron Demon Tree Root. Ang kalidad ng aking Iron Demon Tree Root ay mas mahusay kaysa sa matanda. Ngunit sa sandaling ito, pinahit ng gwapong binata ang kanyang palso, at isang Iron Demon Tree Root ang lumitaw sa kanyang palad. Bukod dito, ang aura ng Iron Demon Tree Root sa kanyang kamay ay eksaktong kapareho ng sa matanda. Malinaw, ito rin ay isang tunay na item. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kalidad, hindi ito mas mahusay kaysa sa matanda.
Sa kabaligtaran, ito ay medyo mas masahol pa. Dahil sa biglaang eksenang ito, medyo natulala si Xingju at ang matanda. Matagal nang nakikipag-bargain ang binata sa matanda na para bang kailangan niya ang Iron Demon Tree Root. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, mayroon na talaga siyang Iron Demon Tree Root, at ngayon ay nakikipagkompetensya siya sa matandang lalaki para sa Golden Snake Sword sa kamay ni Xingju. Talagang hindi na nakaimik si Xingju at ang matanda. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 337, Ugat ng Puno ng Demonyong Bakal. Hey senior, pwede ba? Napangiti lang si Xingju sa ginawa ng binata at hindi siya pinansin. Sa halip, tumalikod siya at muling magalang na tinanong ang matanda. Oo, ang kalidad ng high-grade artifact na ito ay napakahusay. Siyempre, kaya ko, natigilan ng matanda sa mga kilos ni Xingju. Pagkatapos, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulot sa isang ngiti ng paghanga. Kasunod nito, ipinagpalit ni Xingju at ng matandang lalaki ang Golden Serpent Sword at ang Iron Demon Tree Root sa ilalim ng natulala na tingin ng gwapong binata. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita kay Xingju ay pagkaalis ni Xingju, ang gwapong binata ay patuloy na sumusunod sa likod ni Xingju at ginugulo si Xingju. Ipinagpalit ko na ang artifact na iyon sa senior na iyon. Kung gusto mo, maaari mong pag-usapan ito sa kanya. Pwede ba wag mo akong guluhin? Walang magawang sabi ni Xingju habang nakatingin sa nakangiting binata na sumusunod sa likuran niya. Hehe, hindi rin masama yung nasa kamay mo. Bakit hindi mo ibigay? Tinitigan ng gwapong binata ang Silver Starry Ring sa daliri ni Xingju at nakangiting sinabi. Matapos marinig ang mga salita ng binata, nagpakita si Xingju ng nagulat na tingin. Ang Silver Starry Ring ay isang bagay na laging dala ni Xingju. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, sadyang itinago ni Xingju ang aura nito. Sa makatuwid, ang Silver Starry Ring ay hindi naiiba sa isang ordinaryong singsing sa ibabaw. Paanong hindi magtataka si Xingju na nakilala ng binatang ito ang katangi-tangi ng kanyang Silver Starry Ring? Paumanhin, hindi ko ito ipagpapalit. Isa pa, ipaalala ko sa iyo na kung abalahin mo ulit ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sa wakas, naging seryoso ang ekspresyon ni Xingju. Bagamat maganda ang impresyon niya sa binatang ito, nagkataon lang silang nagkita. Ngayong tinitingnan ng binata ang kanyang Silver Starry Ring, kasama ang kanyang pambihirang background, natural na nagbabantay si Xingju. Haste, ibig mong sabihin, gusto mong gumamit ng dahas laban sa akin. Gayunpaman, sa sorpresa ni Xingju, hindi lamang ang binata ay hindi natakot sa kanyang mga sarkastikong salita, ngunit naka-cross-arm pa siya sa harap ng kanyang dibdib sa isang mapanuksong paraan. Haste, nang makita ang hitsura ng kabataan, walang magawang umiling si Xingju. Hindi niya akalain na ang kabataang ito ay magiging napakahirap pakitunguhan, at halatang nakita na niya na si Xingju ay hindi gagamit ng puwersa laban sa kanya dito, dahil ito ang teritoryo ng Sacred Dan Race, at halos walang sinuman. Naglakas loob na lumaban dito. Hehe, dahil ganyan ang kaso, pwede kang sumama sa akin. Biglang lumitaw ang isang pilyong ngiti sa mukha ni Xingju. Pagkatapos, sa pag-indayog ng kanyang katawan, siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa malayong kalye. Napakabilis ng kanyang bilis na sa oras na nag-react ang binata, nawala na si Xingju. Gusto mo ba akong tanggalin ng ganun-ganun lang? Masyado mo akong minamaliit. Gayunpaman, tila hindi sumuko ang binata dahil dito. Sa halip, sumilay ang mapaglarong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Buzz. Sa bahagyang pag-iisip, nagsimulang magbuga ng mahinang liwanag ang telang sapatos sa kanyang mga paa. Pagkatapos, ang katawan ng binata ay naging isang sinag ng liwanag at hinabol si Xingju sa napakabilis na bilis. Ang kanyang bilis ay talagang hindi mas mabagal kaysa kay Xingju. Ano? Maaabutan niya talaga ang bilis ko. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging sanhi din ng pagkagulat ni Xingju. Kung si Xingju, na nakarating na sa Intermediate War Emperor, ay gagamit ng Imperial Wind Technique, kahit na ang isang High War Emperor ay maaaring hindi makahabol kay Xingju. Gayunpaman, talagang magagawa ito ng binatang ito. Sapat na ito para ipakita na hindi siya simple. Iyan ba ang pares ng sapatos? Sa totoo lang isa talaga itong high-grade artifact. Gayunpaman, sa sandaling ito, natuklasan din ni Xingju ang pinagmulan ng bilis ng binata. Ang lahat ay dahil sa ordinaryong telang sapatos sa kanyang mga paa. Ito ay talagang isang high-grade artifact na purong nagpapataas ng kanyang bilis. Kawili-wili. Matapos matuklasan ang sitwasyong ito, naramdaman din ni Xingju na ito ay nagiging mas kawili-wili. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang katawan at nagmamadaling lumabas ng lungsod sa napakabilis na bilis. Gusto mo bang akitin ako? Hindi ako natatakot dito. Bagamat nakikita niya ang iniisip ni Xingju, hindi man lang natakot ang binata. Sa halip, pinabilis niya ang kanyang bilis at hinabol si Xingju. Ang lungsod kung saan matatagpuan ang sangay ng Sacred Clan ay napakalaki. Sinakop nito ang isang lugar na 10,000 milya. Gayunpaman, napakabilis ni Xingju at ng gwapong binata. Ilang sandali lang ay lumabas na sila ng lungsod at pumasok sa isang masukal na kagubatan sa labas ng lungsod. Ang kagubatan na ito ay walang kakaibang mga sinaunang puno, at wala rin itong makapangyarihang mahiwagang hayop. Sa halip, ang mga mahihinang hayop ay nasa lahat ng dako.
Sa lugar na ito, wala kahit isang tigre sa mga hayop. Mayroon lamang maliliit na herbivore tulad ng makak at puting kuneho, pati na rin ang iba't ibang uri ng magagandang ibon. Whoosh 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 whoosh. Biglang, dalawang streak ng liwanag ang dumaan sa napakabilis na bilis. Ang bug zone ng hangin ay tumaas sa lahat ng direksyon, at maging ang mga nakapaligid na puno ay nagsimulang marahas na umindayog. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging dahilan upang ang kawan ng mga ibon ay pumailang sa kalangitan, na umiikot sa kalangitan. Ang dalawang taong ito ay si Xingju at ang gwapong binata. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay mas malapit sa isa't isa. Sa karamihan, ilang metro lang ang pagitan nila. Gayunpaman, nang ang gwapong binata ay lihim na natuwa na naabutan niya si Xingju, hindi niya alam na sinadya ni Xingju na bumagal, at nahulog na siya sa maliit na pakana ni Xingju. Hey, tingnan ko lang kung anong antas ng lakas mo. Biglang huminto si Xingju sa kanyang kinatatayuan at lumingon. Ang kanyang palad ay patag habang ang mga hibla ng espiritual na lakas ay natipon sa gitna ng kanyang palad. Tapos, hinagis niya ng palad ang gwapong binata na naninangil sa kanya. Hindi. Napakabilis ng takbo ng palad ni Xingju na kahit kidlat ay hindi na nakahabol. Kasabay ng bilis ng binata, nang mag-react ang binata, huli na ang lahat. Ang palad ni Xingju ay mariing nakahampas sa kanyang dibdib. Ikaw ay. Gayunpaman, nang matagumpay na dumampi ang palad ni Xingju sa dibdib ng binata, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi naman sa kanya ang boses ng binata kanina. Ito ay talagang ang matamis na boses ng isang batang babae. Higit pa rito, sa sandaling ito, ang palad ni Xingju ay talagang may hawak na malambot na bagay. Napakalinaw na hindi ito isang bagay na dapat magkaroon ng isang lalaki. Babae ka, sa pagtingin sa gwapong binata na kasing pula ng mansanas ang mukha, halos sigurado si Xingju na hindi siya lalaki, kundi isang batang babae. Isang batang babae na nakasuot ng lalaki. Bastos ka, sa pagkakataong ito, biglang iwinagayway ng dalaga ang kanyang braso. Ang kanyang payat at malajade na kamay ay nagdala ng bug zone ng hangin habang ito ay malakas na humahampas patungo sa mukha ni Xingju. Gayunpaman, ang napakalakas na pag-atake ng batang babae ay puno ng mga kapintasan sa mga mata ni Xingju. Hindi niya namamalayan na itinaas ang kaliwang kamay at mahigpit na hinawakan ni Xingju ang pulso ng dalaga. Bastard, bitawan mo ako. Nang makitang hinawakan ng kanyang kanang kamay ang dalaga, lalo pang nagalit ang dalaga. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay at muling hinampal si Xingju. Nang makitang inaatake na naman siya ng batang babae, nais ni Xingju na gamitin ang kanyang kanang kamay upang ipagtanggol. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na ang kanyang kanang kamay, na nasa dibdib ng dalaga, ay hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit galit na galit ang dalaga at sumigaw na palayain siya. Hindi pala kaliwang kamay ang tinutukoy niya, kundi kanang kamay niya. Swoosh! Matapos maunawaan ang dahilan, ang katawan ni Xingju ay sumandal sa likod. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa lupa, at sa isang paglukso ng kanyang mga paa, siya ay naging isang bahid ng liwanag at umatras. Iyon ay, hindi ko sinasadya. Sa sandaling ito, medyo namumula ang mukha ni Xingju habang siya ay nagpapaliwanag sa kahihiyan. Bagamat napagtanto na niya na ang pagkakakilanlan ng binata na ito ay maaaring medyo espesyal, halatang nag-iisa siya sa sandaling ito. Sa makatuwid, dati gustong kunin ni Xingju ang pagkakataong ito upang makita kung ano mismo ang antas ng lakas ng binatang ito. Ito ay dahil hanggat napasok niya ang kanyang pisikal na katawan gamit ang kanyang espiritual na lakas, malalaman ni Xingju ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Xingju ay hindi ito isang binata, ngunit isang batang babae. Sa sandaling ito, medyo hindi mailarawan si Xingju. Ito ay dahil ang kanyang nakaraang hampas ng palad ay para lamang subukan ang lakas ng dalaga. Hindi siya gumamit ng anumang war chi o lakas. Maaari itong ituring bilang isang malambot na hampas ng palad. Mula sa puntong ito, tila ang pagkilos ni Xingju ay parang sinasamantala ang batang babae. Mas mabuting huwag mo na akong makitang muli. Sa pagtingin sa nahihiyang ekspresyon ni Xingju, malamig na ngumuso ang batang babae. Pagkatapos, ang kanyang maselang katawan ay tumalon sa langit at sumanib sa dimensional na espasyo, naglaho. Hoy! Hindi ko talaga sinasadya. Nang makitang umalis na ang dalaga, malakas na sumigaw si Xingju sa direksyon kung saan umalis ang dalaga. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang sulok ng bibig ni Xingju ay hindi sinasadyang tumaas sa isang mahinang ngiti. Ito ay dahil naramdaman niya na talagang kawili-wili ang dalagang ito. Dati, para siyang hamak na nang aasar sa kanya. Masasabing napakahirap niyang pakitunguhan. Gayunpaman, pagkatapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na siya nagabalang magsabi ng kahit ano at direktang umalis. Hindi naman masama ang pakiramdam na ito. Dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang kanang kamay. Pagtingin niya sa palad niya na dumampi sa dibdib ng dalaga, naaninag niya ang isang nabighani ng ngiti. Bukod dito, sa sandaling ito, naaamoy pa ni Xingju ang isang halimuyak mula sa kanyang palad. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na hinawakan ni Xingju ang katawan ng isang batang babae.
Bagamat nagkaroon siya ng maraming matalik na aksyon kay Li Xiaohan noon, hindi nilayon ni Xingju na gawin ang gawain sa pagitan ng isang lalaki at isang babae bago bigyan si Li Xiaohan ng isang opisyal na titulo. Ito ay dahil naramdaman ni Xingju na ito ay napaka-irresponsible. Pagkatapos ng lahat, si Xingju ay isang napaka-prinsipyo at responsableng tao. Kaya naman, bagamat madalas na magkayakap ang dalawa at matamis pa ang paghalik sa isa't isa, hindi pa nila nahawakan ang masiselang katawan ng isa't isa. Gayunpaman, ngayon, hindi inaasahang naranasan ni Xingju ang napakagandang pakiramdam ng katawan ng isang babae. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 338, Kabataan, Babae. Kahit na ito ay isang hindi sinasadyang pagkakamali, si Xingju ay napuno pa rin ng bakas ng pagkakasala sa dalaga. Kung tutuusin, dalaga pa ito at hindi maganda na samantalahin siya nito. Gayunpaman, hindi binigyan ng dalagang iyon ng anumang pagkakataon si Xingju na magpaliwanag. Siyempre, kahit nagpaliwanag siya, baka hindi malinaw. Sa makatuwid, pagkaalis ng dalagang iyon, bumalik si Xingju sa kanilang tirahan ni Wang Yanran na may bahid ng pagkakasala. Anong mabangong amoy? Nang buksan ni Xingju ang pinto ng palasyo, naramdaman niya ang isang alon ng halimuyak na bumabalot sa kanyang mga butas ng ilong. Ang halimuyak na ito ay ang natatanging halimuyak ng tableta. Kasunod ng halimuyak ng tableta, dumating si Xingju sa sala sa ikalawang palapag ng palasyo. Noon lang niya namalayan na nakatayo si Wang Yanran sa sala. Bukod dito, may gintong medicinal cauldron na inilagay sa harap niya. May isang layer ng mahinang pulang ilaw na nananatili sa ibabaw ng medicinal cauldron. Halata namang may espesyal na enchantment dito. Sa sandaling ito, isang kakaibang asul na apoy ang dahan-daang tumataas mula sa nakapagpapagaling na kaldero. Bukod dito, sa paligid ng Wang Yanran, mayroong libu-libong kakaibang halamang gamot na lumulutang sa hangin. Habang patuloy na sumasayaw ang mga braso ni Wang Yanran, ang mga halamang gamot na iyon ay umaagos sa kaldero na parang lumulutang na ulap at umaagos na tubig. Gayunpaman, mabilis silang lumipad palabas ng kaldero. Ang kakaibang bagay ay ang hugis ng mga halamang gamot na iyon ay hindi nagbago. Kaya lang, ang mga halamang gamot na nakapasok sa kaldero ng gamot ay minsang naglalaman ng maraming enerhiya. Patungo sa kakaibang pangyayaring ito, medyo nagulat si Xingju. Kung pag-uusapan, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Xingju ng isang alchemist na nagpino ng isang tableta. Kung tungkol sa mga misteryo sa loob, hindi maintindihan ni Xingju. Gayunpaman, masasabi ni Xingju na ang kakayahan ni Wang Yanran sa alchemy ay tiyak na hindi dapat maliitin. Wang Yanran. Sa isang maikling sandali, napino niya ang libu-libong halamang gamot. Pagkatapos, sa isang mahinang alon ng kanyang manggas, ang mga halamang gamot at ang medicinal cauldron sa kanyang harapan ay inilagay sa kanyang storage bracelet. Junior brother Xingju, kailan ka bumalik? Matapos ayusin ang lahat, biglang napagtanto ni Wang Yanran na nakatayo sa likuran niya si Xingju. Nagmamadali siyang pumunta kay Xingju ng ngiti. Hey, ayokong istorbohin ka dahil nagkancock ka ng mga table tasks. Nakangiting sabi ni Xingju. Kehe, hindi ito nagkancock ng gamot. Simpleng pagpoproseso lang ng mga sangkap na panggamot. Nakangiting paliwanag ni Wang Yanran. Kaya ganyan. Siya nga pala, Senior Sister Wang, nahanap ko na lahat ng mga bagay na gusto mo. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at inilabas ang lahat ng mga bagay na binili niya mula sa Immortal Medicinal Store at inilagay ang mga ito sa harap ni Wang Yanran. Oh my God, binili niya talaga lahat. Sa pagtingin sa iba't ibang kakaibang kayamanan na lumulutang sa kanyang harapan, ipinakita ni Wang Yanran ang hindi paniniwala at pagtataka. Dapat malaman na kahit si Wang Yanran ay hindi pa nakita ang mga bagay na ito. Kahit alin sa mga bagay na lumulutang sa kanyang harapan, lahat sila ay mahirap hanapin sa Eastern Continent. Tungkol sa mga bagay na ito, alam lang niya ang mga pangalan at katangian ng mga ito mula sa mga sinaunang tala sa Herb Concealing Mountain Villa. Sa totoo lang, nang ibigay niya ang mga bagay na ito kay Xingju, hindi inaasahan ni Wang Yanran na talagang mabibili ni Xingju ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga bihirang bagay tulad ng Iron Demon Tree Root ay malinaw na naitala sa mga sinaunang tala sa Herb Concealing Mountain Villa. Ito ay isang bagay na mahirap hanapin sa mundong ito. Noon, isinulat lamang ito ni Wang Yanran upang subukan ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang mabibili ang pagpapatupad ng parusa. Talagang wala ito sa inaasahan ni Wang Yanran. Junior brother Xingju, ang mga bagay na ito ay dapat na mahal, tama. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Wang Yanran kay Xingju na puno ng pasasalamat. Ito ay dahil ganap niyang mahulaan ang presyo ng mga item na ito. Gayunpaman, talagang walang pakialam si Xingju sa halaga ng pagbili ng mga item na ito at binili ang lahat para sa kanya. Talagang naantig ito kay Wang Yanran. Hey, basta makakatulong sa'yo. Nang makita ito, tumawa si Xingju, ngunit hindi direktang sumagot. Nang makitang ganito si Xingju, wala na ring sinabi si Wang Yanran. Itinago niya ang dampi ng pasasalamat sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sumunod na panahon, ipinagpatuloy ni Wang Yanran ang paghahanda para sa Alchemy Grand Conference. Sa kabilang banda, nagtago si Xingju sa kanyang silid para magsanay.
Matapos umakyat sa Intermediate Combat Emperor Realm, natuklasan ni Xingju na hindi lamang ang kanyang pisikal na katawan ang na-upgrade sa ibang antas, ngunit ang kanyang kontrol sa puwersa ng kaluluwa ay tumaas din ng isang antas. Matapos maabot ang antas na ito, biglang naalala ni Xingju ang Soul Secret Book na natagpuan niya sa sinaunang guho. Sa lihim na aklat na iyon, maliban sa pamamaraan ng paglilinang ng Soul Armor, nagtala rin ito ng isa pang uri ng mahiwagang kasanayan sa martial ng kaluluwa, ang Soul Doppelganger. Ang Soul Doppelganger ay isang napakamisteryosong soul martial skill. Ayon sa Soul Secret Book, nagawa nitong lumikha ng doppelganger na eksaktong kapareho ng orihinal na katawan sa pamamagitan ng puwersa ng kaluluwa. Bukod dito, ang doppelganger ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan tulad ng orihinal na katawan. Maaari itong kontrolin ng orihinal na katawan, at maaari pang ang masira ang sarili. Kung matagumpay na malinang ni Xingju ang Soul Doppelganger na ito ay katumbas ng pagdedouble ng kanyang lakas kapag nakikipaglaban siya sa iba sa hinaharap. Ang napakalakas na martial skill ay natural na bagay na hinahangad ni Xingju. Gayunpaman, dahil ang martial skill na ito ay may napakahigpit na pangangailangan sa katawan at kaluluwa, hindi ito nagawa ni Xingju noon. Gayunpaman, tila natugunan ang kahilingang ito. Dahil may librerag oras siya ngayon, hindi na makapaghintay si Xingju na magsanay nito. Habang sina Xingju at Wang Yanran ay nakatuon sa kanilang pagtatanim, isang buwan ang tahimik na lumipas. Sa araw na ito, opisyal na nagsimula ang Alchemy Grand Conference na inorganisa ng numero 1 puwersa ng alchemy sa Sky Martial Continent, ang Sacred Peel Clan, na umakit ng hindi mabilang na mga henyo ng alchemy sa Toireng Sky Domain. Sa sandaling ito, may milyon-milyong tao ang nakaupo sa malaking plaza sa gitna ng lungsod. Karamihan sa kanila ay nagmula sa iba't ibang sekta o puwersa sa Toireng Sky Domain, at sa pagkakataong ito, gusto nilang masaksihan ang kaluwalhatian ng isang alchemist. Kung tutuusin, karamihan sa kanila ay hindi pa nakakita ng alchemy. Sa gitna ng plaza, mayroong halos 1,000 alchemist na nakakalat sa plaza. Lahat sila ay mga alchemist na nakapasa sa pagsusulit sa kwalifikasyon, at lahat sila ay mga henyo na may nangungunang mga kasanayan sa alchemy. Higit pa rito, sa mga alchemist na ito, mayroong ilang mga alchemist na may tiyak na reputasyon sa Toireng Sky Domain. Halimbawa, ang Palace Master ng Jade Lady Palace, si Hu Feifei. Kahit sa Toireng Sky Domain, isa siyang sikat na alchemist. Bagaman siya ay nasa gitna ng halos 1,000 tao, siya ang sentro ng atensyon. Halos lahat ng mga mata ay nasa kanya. May pagmamalaki siyang ngiti sa labi habang ninanamnam ang mga titig ng lahat. Gayunpaman, kumpara sa lahat, hindi man lang tumingin si Xingju kay Hu Feifei. Sa halip, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Wang Yanran. Gusto niyang pasayahin siya. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Wang Yanran ng ganoong eksena. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay si Wang Yanran ay tila hindi natakot. Sa halip, kumpiyansa siyang ngumiti kay Xingju, sinusubukang pakalmeyan ang isip ni Xingju. Tingnan mo, ito ay isang elder ng Sacred Clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kaguluhan ang biglang sumiklab sa plaza. Sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na mahigit 100 figure ang biglang lumitaw sa orihinal na walang laman at marangyang plataporma sa pinakamalalim na bahagi ng plaza. Ang nangunguna ay 2 matandang nakasuot ng puting damit. May parang buhay na gininto ang lang na nakaukit sa kanilang mga puting damit, at ang aura ng 2 matandang lalaki ay mas ikinagulat ni Xingju. Hindi man niya maramdaman ang aura ng 2 matanda, sapat na ang aura na ibinubuga nila para makaramdam ng paggalang. Ang 2 ito ay ang mga elder ng Sacred Peel Clan, ang mga organizer ng Alchemy Festival na ito. Sa likod ng 2 matanda ay may 3 binata. Isa sa kanila ay lalaki at ang isa ay babae. Nakasuot sila ng parehong puting damit ng 2 matanda. Higit pa rito, talagang taglay nila ang lakas ng isang middle stage war emperor. Obviously, silang 2 ay miyembro din ng Sacred Peel Clan. Gayunpaman, nang tingnan ni Xingju ang huling binata, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging pangit. Ito ay dahil ang taong ito ay hindi miyembro ng Sacred Peel Clan, ngunit ang Yonghol Master ng Mystical Palace, si Du Gufeng. Hindi ko akalain na magkakaroon talaga ng ganoong lakas ang Mystical Palace. Kahit na sa teritoryo ng Sacred Peel Clan, ituturing silang mga natatanging bisita. Ayon kay Du Gufeng, na may mukha na puno ng pagmamalaki at nakatingin sa paligid, walang pakialam na sinabi ni Xingju. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang sitwasyon ng Sacred Peel Clan ay tila hindi optimistiko. Gayunpaman, nang sukatin muli ni Xingju ang 2 lalaki at babae mula sa Sacred Peel Clan, hindi niya maiwasang sumimangot. Ito ay dahil lahat ng nasa harap niya ay nagsabi na kay Xingju na ang kasalukuyang Sacred Peel Clan ay tila hindi na kasing lakas ng dati. Ito ay makikita mula sa Alchemy Festival na ito. Ito ay orihinal na sangay ng Sacred Peel Clan, ngunit bago lumitaw ang 2 elder at 2 kabataan, si Xingju ay hindi pa nakakita ng kahit isang miyembro ng Sacred Peel Clan. Higit pa rito, bilang isang sinaunang angkan na ginamit ang tableta bilang pundasyon nito, ang Sacred Peel Clan ay talagang gaganapin ang ganitong uri ng Alchemy Festival para mag-recruit ng mga clansmen nito. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang kasalukuyang Sacred Peel Clan ay malamang na nahaharap sa kakulangan ng mga talento.
Kung hindi, imposible para sa kanila na gawin ang ganoong bagay. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, ang Demon Refinement Clan, na nag-extend din ng kanilang mga kamay sa Toiring Sky Domain, ay malamang na hindi magiging mas mahusay. Kung ano ang nangyari sa mga sinaunang angkan na ito ay naging bagay na pinaka-curious ni Xingju. Sa sandaling ito, maliban sa dalawang elder ng Sacred Peel Clan, ang dalawang kabataan ng Sacred Peel Clan, at ang Young Master ng Mystical Palace, si Du Gufeng, mayroon ding isang dosenang eksperto na may pambihirang lakas. Gayunpaman, hindi sila nakasuot ng puting robe, at wala rin silang kakaibang ugali ng Sacred Peel Clan. Maliwanag, sila ay mga eksperto na na-recruit ng Sacred Peel Clan sa Toiring Sky Domain. Nang makaupo ang dalawang elder ng Sacred Peel Clan, isa sa kanila ang marahang iwinagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, isang dalubhasa na may lakas ng isang War Emperor ang lumakad sa harap ng entablado at ipinaliwanag ang mga patakaran ng Alchemy Festival na ito. Magsisimula na ang Alchemy Festival. Pagkatapos, sa ilalim ng nasasabik na tagay ng mga tao, inihayag niya ang pagsisimula ng Alchemy Festival. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 339, nagsisimula ang kaganapan. Matapos mag-anunsyo ang ekspertong iyon, lumitaw sa plaza ang halos 1,000 medicinal cauldrons na may iba't ibang hugis at sukat. Sa loob ng mga medicinal cauldron na iyon, may kakaibang apoy na dahan-daang sumisikat. Swish, 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 swish. Pagkatapos kunin ng mga kaldero, sinimulan ng mga alchemist na ihagis ang lahat ng uri ng kakaibang halaman sa mga kaldero. Pagkatapos, gumamit sila ng isang espesyal na kapangyarihan upang kontrolin ang temperatura ng mga kaldero upang pinuhin ang mga halamang gamot. Sa halos 1,000 alchemist, ang isa na nakakuha ng higit na atensyon ay walang alinlangan ang Palace Master ng Jade Lady Palace, si Hu Feifei. Siya ay isang 4-star alchemist na may mahusay na reputasyon sa rehiyon ng matayog na langit. Hindi alintana kung ito ay ang kanyang alchemy technique o ang kanyang kontrol sa temperatura ng apoy, siya ay higit na mataas sa karamihan ng mga alchemist. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod, at iyon ay si Wang Yanran. Sa sandaling ito, ang pamamaraan ni Wang Yanran ay kasingkinas din ng umaagos na tubig. Kinokontrol ng kanyang kaliwang kamay ang apoy, at ang kanyang kanang kamay ay naghahalo ng mga halamang gamot. Malinaw ang kanyang pagkakasunod-sunod, at mabilis at maayos ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, para sa isang mahinang alchemist na walang anumang background, imposible para sa kanya na maakit ang atensyon ng iba. Ang alchemy ay isang bagay na napakatagal. Ang isang high-grade pill ay minsan ay tumatagal ng isang alchemist sa 1 taon, o kahit na ilang taon. Kaya naman napakamahal ng high-grade pill. Bukod sa kakayahang magpino ng high-grade pill, ang bilis ng alchemy ng isang alchemy ay representasyon din ng lakas ng isang alchemist. Sa makatuwid, ang tuntunin ng kompetisyon na ito ay kung ang dalawang alchemist ay nagpino ng isang tableta na may parehong grado at kalidad, ang mananalo ay matutukoy batay sa bilis ng pagpino ng alchemist. Buzz. 2 oras lamang pagkatapos ng Alchemy Grand Meeting, isang malakas na ningning ang biglang bumulaga mula sa plaza. Matapos mawala ang ningning, lumitaw ang isang pill na napapalibutan ng mahinang ningning. High-grade Earth Rank Pill. Nang lumitaw ang tableta, isang malaking kaguluhan ang nagsimula sa mga upuan ng manunood. Halos walang mahina dito, at ang soul energy ng mga nakaabot sa antas na ito ay hindi mahina. Sa makatuwid, naramdaman nilang lahat ang enerhiya na nakapaloob sa tableta. Isa talaga itong high-grade Earth Tier Pill. Ang pagpino ng isang mataas na grado na Earth Rank Pill sa loob ng maikling 2 oras ay sadyang nakakatakot. Ang biglaang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming alchemist. Kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na presyon ang bumagsak sa kanila. Dahil pinili ng karamihan sa kanila na pinuhin ng isang high-grade na Earth Rank Pill, ngunit may isang taong talagang nagtagumpay sa sandaling ito. Kaya, bukod sa malampasan ang taong iyon sa mga tuntunin ng kalidad, malamang na magdusa sila sa kapalaran na maalis. Ang taong nagpino ng tableta ay nakasuot ng mahabang balabal. Ang balabal ay ganap na nakatakip sa kanyang mukha, at walang sino man ang malinaw na nakakakita kung sino siya. Gayunpaman, upang mapino ang isang tableta ng napakabilis, sapat na upang patunayan na ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, pagkatapos ng matagumpay na pagpino ng tableta, kailangan ng isa na ibigay ang tableta sa mga tao mula sa Holy Pill Clan. Pagkatapos nito, papasok ang isa sa waiting area para hintayin ng alchemist ang panghuling pagsusuri. Nang makaupo na ang misteryosong alchemist ay tuluyan na niyang hinubad ang balabal na nakatakip sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumitaw ang kanyang mukha sa paningin ng lahat. Ang nakakagulat ay ang batang alchemist sa arena ay talagang isang matanda sa edad na si Sen. Kaya ito ang pinuno ng sekta ng Pill Sect, ang hindi kilalang matanda. Ito ay hindi inaasahan na ang isang matandang henerasyong alchemist grandmaster ay talagang darating upang lumahok sa ganitong uri ng engranding pagpupulong. Mukhang hindi maaaring maliitin ang pang-akit ng Holy Pill Clan sa mga alchemist. Nang lumitaw ang hitsura ng matanda, ang mga alon ng talakayan ay nagsimulang umalangaw mula sa tabi ni Xingju. Mula dito, pinayagan din ito si Xingju na malaman ang pagkakakilanlan ng misteryosong alchemist na ito. Damat, ang ganitong uri ng matandang demonyo ay talagang dumating upang sumali sa ganitong uri ng kompetisyon. Napakawalan Gia.
Gayunpaman, kung ihahambing sa saloobin ng mga tao sa mga upuan ng madla na nanunood ng isang palabas, ang mga batang alchemist sa arena ay nagpahayag ng malungkot na mga ekspresyon. Maliwanag, galit sila na ang hindi kilalang matandang ito ay dumating upang lumahok sa ganitong uri ng engranding pagpupulong na pag-aari ng mga kabataan. Gayunpaman, walang pakialam ang hindi kilalang matanda sa mga kakaibang tingin ng lahat. Sa halip, ang kanyang tingin ay nakalok sa Palace Master ng Jade Maiden Palace, si Hu Feifei. Sa hitsura nito, sa kanyang mga mata, ang tanging kalaban niya ay si Hu Feifei. Bang! Biglang sumabog ang malakas at malinaw na pagsabog mula sa plaza. Kasabay nito, isang maliit na ripple ng enerhiya ang ibinubuga mula rito. Nang ibinato ng lahat ang kanilang mga tingin, natuklasan nila na ito ay talagang ibinubuga mula sa medicinal cauldron ng isang alchemist. Kalokohan! Sa sandaling ito, madilim ang mukha ng alchemist at ang kanyang damit ay medyo sira-sira. Ito ay malinaw na ang kanyang katawan ay nagdusa ng ilang mga light injuries. Sa mga sandaling ito, nakatingin siya sa medicinal cauldron sa kanyang harapan at patuloy na nagrereklamo. Mula sa kanyang ekspresyon, masasabi ng lahat na nabigo siyang pinuhin ng tableta. Bang, 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 bang. Pagkatapos ng alchemist na iyon, nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagkabigo sa arena. Ayon sa mga alituntunin ng Alchemy Grand Meeting na ito, ang alchemist na nabigo ay madi-disqualify. Mukhang medyo na-pressure ang hindi kilalang matandang iyon sa lahat. Sabi ni Xingju na may mahinang ngiti habang nakatingin sa mga batang alchemist na umaalis na may hinanakit sa kanilang mga puso. Pagkatapos, tumingin siya sa medicinal cauldron ni Wang Yanran. Pwede bang magpipino si Senior Sister Wang ng isang heaven rank pill? Gayunpaman, nang itinoon ni Xingju ang kanyang tingin sa medicinal cauldron ni Wang Yanran, hindi niya maiwasang ipakita ang gulat na ekspresyon. Ito ay dahil napagtanto niya na kumpara sa mga panggamot na kaldero ng ibang alchemist, ang mga halamang gamot sa medicinal cauldron ni Wang Yanran ay walang embryonic form ng isang tableta. Gayunpaman, malinaw na inilagay ni Wang Yanran ang isang malaking halaga ng mga halamang gamot at mga bihirang bagay. Bilis man ng pagpino o ang halagang inilagay niya, higit siya sa karamihan ng mga alchemist. Ang dahilan nito ay gusto ni Wang Yanran na pinuhin ng isang heaven rank pill. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Karamihan sa mga medicinal cauldrons ng mga alchemist ay halos tapos na sa pagpino ng tableta. May mga alchemist na patuloy na nagtagumpay sa pagpino ng tableta, ngunit mayroon ding mga alchemist na nabigo sa pinakamahalagang sandali. Unti-unti, dalawa na lang ang natitira sa napakalaking arena. Sila ay ang mistress ng palasyo ng Jade Lady Temple na sina Hu Feifei at Wang Yanran. Hindi simple ang babaeng ito. Sa tingin ko hindi ko narinig ang tungkol sa kanya dati. Saan biglang lumitaw ang isang rookie na may ganoong talento sa alchemy? Sa sandaling ito, ang hindi kapansin-pansing Wang Yanran sa wakas ay naging isa sa mga sentro ng milyon-milyong tao. Sa oras na ito, maraming mga bihasang alchemist at eksperto na hindi alam ang alchemy sa wakas ay natanto na ang tila hindi kapansin-pansing babaeng ito ay talagang may malalim at hindi maarok na lakas. Talagang hindi simple ang batang babae na ito. Mukhang kapareho niya si Hu Feifei, nagpino ng heaven rank pill. Pumasok na silang dalawa sa huling yugto. Sa sobrang bilis ng pagpino, maliban sa suporta ng mga mamahaling likas na kayamanan, hindi rin ito mapaghihiwalay sa kakayahan nilang dalawa sa alchemy. Gayunpaman, iniisip ko kung sino sa kanilang dalawa ang mauunang magpino ng heaven rank pill. Sa pagtingin sa 2 taong naiwan sa arena, ang elder ng Sacred Pill Clan sa mataas na platform ay nagpakita rin ng isang naghihintay na tingin. Maraming taon na nga ang nakalipas mula nang makakita ako ng isang alchemist na may ganoong talento. Pareho silang nagtataglay ng kwalifikasyon na makapasok sa aking Sacred Pill Clan. Nang makita ito, hinaplos din ng isa pang matanda ang kanyang puting balbas at nagsalita na may singkit na mga mata. Matapos marinig ang mga salita ng 2 matanda, ang 2 batang angkan ng Sacred Dan Clan ay nagpahayag ng mga awkward na ekspresyon. Gayunpaman, wala silang sinabi. Sa halip, patuloy silang tumingin kina Wang Yanran at Hu Feifei. Sa sandaling ito, walang oras si Wang Yanran para pakialaman ang atensyon ng lahat. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa kaldero. Wang Yanran ay gumugol ng ilang taon at hindi mabilang na mga eksperimento upang bumuo ng paraan ng pagpino ng heaven rank pill. Pagkatapos ng isang buwan ng patuloy na pag-aaral, pamilyar na siya rito. Gayunpaman, ang heaven rank pill ay hindi maihahambing sa earth rank pill. Kahit na lubos niyang naunawaan ang paraan ng pagpino, may pagkakataon pa rin na mabaygo. Higit pa rito, ang pagkakataon ay napakataas, kaya hindi niya kayang magkamali. Gayunpaman, kumpara kay Wang Yanran, ang mistress ng palasyo ng Jade Lady Temple, si Hu Feifei, ay tila medyo nababalisa. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pangalawang tao maliban sa kanya na pipiliin na pinuhin ng isang heaven grade supreme pill sa gayong engranding kaganapan. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Hu Feifei kay Du Gufang, na nasa VIP platform, at binigyan siya ng isang espesyal na tingin at pahiwatig. Hehe. Nang makita ito, tumaas ang sulok ng bibig ni Du Gufang, na nagpapakita ng kakaibang ngiti. Ano ito? Sinusubukan mo bang makipaglaro? Ngunit maging ang kanilang banayad na paggalaw ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Xingju. Iyon ay dahil alam na ni Xingju na may nangyayari sa kanilang dalawa, at hindi sila magiging masyadong masunurin.
Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay labis na nagtataka kung anong uri ng paraan ang gagamitin ni Du Gufeng upang makatakas sa mga tingin ng karamihan at hindi sinasadyang atakihin si Wang Yanran. Kung tutuusin, kakaunti ang mga eksperto dito, lalo na ang dalawang elder ng Sacred Dan Clan. Bagaman ang kanilang mga aura ay ganap na nakatago, ang kanilang mga aura ay nasabi na sa lahat kung gaano sila kakilakilabot. Buzz. Bigla, sa pag-iisip mula kay Du Gufeng, isang walang anyo na soul energy ang nagmula sa kanyang katawan at bumaril patungo kay Wang Yanran nang walang nakapansin. Ito ay talagang isang soul attack. Du Gufeng ay natural na hindi nakatakas mula sa soul detection ni Xingju. Bagamat hindi malakas ang soul attack ni Du Gufeng, maaari pa rin itong magdulot ng kaunting pinsala sa isang mataas na antas ng martial god tulad ni Wang Yanran. Bagamat hindi ito nakamamatay, kung tumama ito, tiyak na magiging sanhi ito upang mabaygo ang pagpino ni Wang Yanran. Gaano kasuklam-suklam. Pero kung gusto mong makipaglaro sa souls, masyado ka pang walang karanasan. Gayunpaman, si Xingju ay nakaramdam ng hinamak sa pag-atake ni Du Gufeng. Sa isang pag-iisip, isang soul energy na ilang beses na mas malakas kaysa kay Du Gufeng's burst out. Bukod dito, ito ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Du Gufeng habang ito ay sumabog patungo sa plaza. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 340, Pag-ehersisyo ng Yin. Ang soul energies ay talagang nahati sa iba't ibang kulay. Kaya lang may tago ito kapag sinubukan ng mga tao na itago ito. Siyempre, ang ganitong uri ng sinadyang pagtatago ay mahirap itago sa harap ng mga taong may partikular na makapangyarihang soul energies. Halimbawa, kapag ginamit ni Du Gufeng ang kanyang soul energies sa harap ni Xingju, madetect ito ni Xingju sa isang iglap. Higit pa rito, ang lakas ng soul energies ay malapit na nauugnay sa kulay nito. Kadalasan, mas mayaman ang kulay, mas malakas ang soul energies. Bilang resulta, ang Soul Devouring Plant Soul Energies ay talagang ang mga pinuno ng kontinenteng ito. Sa simula pa lang, ito ay isang hindi mapaglabanan na pagpigil sa soul energies ng iba. Kung ang soul energies ni Du Gufeng ay sinasabing isang gutom na lobo, kung gayon ang soul energies ni Xingju ay isang nagngangalit na demonyong dragon. Ang pagkakaiba ng dalawa ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Hindi sila may kukumpara sa lahat. Kung paanong kinokontrol ni Du Gufeng ang kanyang soul energies at naghanda para sa isang nakamamatay na suntok kay Wang Yanran, binalot na siya ng soul energies ni Xingju nang hindi niya napapansin. Higit pa rito, sa sandaling nag-away ang dalawa, ang soul energies ni Du Gufeng ay nilamon ng soul energies ni Xingju na parang tupang pumapasok sa bibig ng tigre. Sa sandaling iyon, napalitan ito ng kapangyarihan ni Xingju. Ano ang nangyayari? Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Du Gufeng. Dahil hindi niya maramdaman ang soul energies ni Xingju, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Naramdaman na lang niya na biglang naglaho ang soul energies na binigay niya, parang sumangga sa mundo. Tuluyan na siyang nawalan ng kontak sa kanila. Putok. Ngunit nang si Du Gufeng ay nabigla sa pagkawala ng kanyang soul energies, ang mga kamay ni Hu Feifei ay hindi sinasadyang nanginginig. Marahas na ng inag ang kanyang katawan. Ang paggalaw na ito ay naging sanhi ng pagbagsak ng tableta sa kaldero sa huling sandali, at ito ay ganap na sumabog. Hush! Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay nagulat sa milyon-milyong tao na naroroon. Hindi nila lubos maisip na ang gayong henyong alchemist ay talagang mawawalan ng balanse sa isang napakahalagang sandali at magkakamali. Ikaw, bastard. Kung ikukumpara sa pagkagulat ng mga tao, ang mukha ni Hu Feifei ay puno ng galit. Bagamat na-control niya ang tableta sa medicinal cauldron sa sandaling ito ay nawasak, hindi ito nagdulot ng mapanirang pagsabog. Gayunpaman, ang tableta ay ganap na nawasak. Sa sandaling ito, sinisisi niya ang lahat kay Du Gufeng dahil naramdaman niyang gumamit si Du Gufeng ng soul attack sa kanya. Ako. Hindi ako. Sa pagtingin kay Hu Feifei, na ang mukha at tenga ay namula na sa galit, naramdaman ni Du Gufeng na hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Maging siya ay hindi alam kung ano ang nangyari. Sa pagharap sa dramatikong eksenang ito, kampante nang umiti si Xingju dahil sa pagkakamali ni Hu Feifei ang ginawa ni Fei kanina ay kanyang kagagawan. Noong una, hinamak ni Xingju na gawin ng isang kasuklam-suklam na bagay. Gayunpaman, si Xingju ay hindi kailanman naging isang taong handang magdusa ng mga pagkalugi. Kung gusto ng iba na saktan siya, paulit-ulit niyang babayaran ang mga ito. Mula noong gusto ni Du Gufeng at Hu Feifei na gamitin ang kanilang soul energies para saktan si Wang Yanran, natural na hindi hahayaan ni Xingju na maging madali ito. Maaari rin niyang pahirapan si Wang Yanran ng matinding pagkatalo. Brat, medyo espesyal ang soul energies mo. Hindi kaya napino mo ang isang kaluluwa noon. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ng matandang lalaki ang biglang pumasok sa tainga ni Xingju. Nang marinig niya ang boses na iyon, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Xingju. Mabilis niyang inilibot ang kanyang tingin sa karamihan, at sa huli, natuklasan niya na kasalukuyang nakangiti sa kanya ang dalawang elder ng Sacred Dan Clan mula sa mga VIP seat sa mataas na platform. Huwag kang matakot, wala kaming intensyon na pahirapan ka. Dati, nagkamali sina Hu Feifei at Du Gufeng, kaya hindi namin ituloy ang bagay na ito sa iyo. Ipagpatuloy natin ang panonood.
Inaabangan din namin kung anong klaseng tableta ang gagawin ng girlfriend mo. Nang si Xingju ay nataranta sa katotohanang nalantad ang kanyang soul energies, muling umalangaw ang boses ng matanda. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xingju. Mukhang kailangan kong pigilan ang sarili ko sa harap ng isang tunay na eksperto. Pinunasan ni Xingju ang malamig na pawis sa kanyang noo at medyo naiinis sa sarili. Noong una, naisip niya na sa kanyang soul energies, walang makakadetect sa kanyang maliliit na galaw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa simula pa lang, kahit ang maliliit na galaw ni Hu Feifei at Du Gufang, o ang paghaharap sa pagitan niya at ng mga kaluluwa ni Du Gufang, wala ni isa sa kanila ang nakapagtago sa dalawang Sacred Dan Clan. Mga matatanda, higit pa rito, alam pa rin ng Sacred Dan Clan Elder ang pagiging kakaiba ng kanyang kaluluwa. Sa kabutihang palad, si Xingju ay lumamon ng ilang kaluluwa, at ang asensya ng kanyang kaluluwa ay nagbago na, kaya naman hindi siya nakakakita sa kanya. Ang brat na iyon ay hindi simple. Ang kanyang kontrol sa kanyang kaluluwa ay lubhang katangi tangi. Kung hindi dahil sa maliliit na galaw ni Du Gufang at Wang Feifei, dahilan para gamitin ko ang soul energies ko para mag-lock sa plaza, hindi ko mapapansin na ginamit niya ang soul energies niya. Sa sandaling ito, ang isa sa Sacred Dan Clan Elders ay nagpadala ng sound transmission sa isa pang Elder. Ang napakagandang kontrol sa kaluluwa ay nagpapaalala sa akin ng Soul Devouring Race. Hindi ko talaga alam kung saan natutunan ng brat na ito ang ganoong malalim na pamamaraan ng kaluluwa. Sumagot ang isa pang elder na may sound transmission. Buzz. Habang pinupuri ng dalawang Sacred Dan Clan Elders ang soul energies na ipinakita ni Xingju kanina, isang napakakinang na liwanag ang biglang sumiklab mula sa plaza. Lubhang nakasisilaw ang liwanag, parang may munting araw na damapo sa plaza, na nagbibigay liwanag sa buong plaza. Ito ay isang tagumpay. Nang mawala ang liwanag, isang purple na tableta ang lumutang sa itaas ng medicinal cauldron ni Wang Yanran. Higit pa rito, kumpara sa mga Pildores mula noon, ang tabletang ito ay talagang napapalibutan ng walang hanggan na gas at liwanag. Buzz. Pagkatapos nito, nagsimulang umikot ang gas at ilaw sa napakabilis na bilis. Sa parehong oras, nagsimula silang mag-fuse sa tableta. Nang ganap na nag-fuse ang gas, naglabas ang tableta ng halimuyak ng tableta na pumuno sa buong plaza. Sa sandaling ito, ang lahat ay nahuhulog sa napakagandang halimuyak ng tableta. Heaven Grade Pill, talagang nipino niya ang isang Heaven Grade Pill. Para talagang pinuhin ng isang Heaven Grade Pill sa maikling panahon. Heavens! Anong klaseng pill refine ng level ito? Sino nga ba siya? Upang magkaroon ng napakataas na antas ng pagpipino ng tableta sa murang edad, bakit hindi ko narinig ang pangalan niya noon? Sa sandaling ito, nagkakagulo na ang plaza. Tuloy-tuloy na umalangaw ang lahat ng uri ng mga tandang at talakayan. Kung ikukumpara sa mga taong nasa audience seat, mas namangha ang mga alchemist sa waiting seat. Bilang mga alchemist, alam nila ang kahirapan ng isang Heaven Grade Pill, ngunit nagawa ni Wang Yanran na pinuhin ng isang Heaven Grade Pill sa napakaikling panahon. Ito ay nagparamdam sa kanila ng paghanga mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hehe, nagtagumpay ba talaga siya ng ganoon kabilis? Ito ay talagang wala sa aking inaasahan. Sa hitsura nito, kahit na walang nangyari sa Hu Feifei na iyon, ang Alchemy Festival na ito ay nakatadhana na maging tagumpay ng batang babaeng iyon. Sa sandaling ito, ang dalawang elder ng Sacred Pill Clan sa mataas na platform ay nagpahayag din ng mga ngiti ng paghanga at paghanga. Kung ikukumpara sa kanilang dalawa, ang mukha ni Du Gufang ay puno ng hindi magandang tingnan. Para naman sa dalawang binata at babae mula sa Sacred Pill Clan, parang medyo nahihiya sila. Gayunpaman, sa loob ng kahihiyan na iyon, may bahid ng saya na mahirap pansinin. Ano man ang mangyari, si Wang Yanran ay walang alinlangan na naging pinakamalaking dark horse sa Alchemy Festival na ito. Hindi lang siya matatanggap bilang miyembro ng Sacred Pill Clan, magiging pinakasikat din siyang alchemist sa Toiring Heaven region. Matapos ang Alchemy Festival, ibabalik si Wang Yanran sa Sacred Pill Clan. Bago umalis, binigay ni Wang Yanran kay Xingju ang Heaven Grade Pill na kanyang pinino sa Alchemy Festival. Ito ay isang tableta na maaaring bumuhay sa mga patay, at maaari nitong iligtas ang buhay ni Xingju kapag siya ay nasa problema. Pagkaalis ni Wang Yanran, hindi nagtagal si Xingju. Binalak niyang magmadaling bumalik sa Azura Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Azura Palace ay nasa yugtupan ng pag-unlad nito, at maraming bagay ang kailangan niyang harapin. Di ba yung babaeng yun? Gayunpaman, pagdating ni Xingju sa Ancient Teleportation Formation at papasok na sana, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure na lumabas mula sa exit ng Ancient Teleportation Formation. Ito ang batang babae na nakabalat kayo bilang isang lalaki at sinamantala ni Xingju sa kagubatan. Kakaiba. Saan siya nanggaling? Bakit pupunta pa siya dito pagkatapos ng Alchemy Festival? Hindi napansin ng dalaga si Xingju. Pagkatapos maglakad palabas ng Ancient Teleportation Array, dire-diretso siyang naglakad patungo sa kailaliman ng lungsod. Ang kanyang kakaibang pagkilos ay nakaakit ng atensyon ni Xingju. May bakas ng misteryong bumabalot sa dalaga. Sinabi ng intuit ayon kay Xingju na hindi siya kasing simple ng kanyang hitsura. Marahil, may espesyal na layunin siya sa pagpunta rito. Hey,
Tingnan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Sa pag-iisip tungkol dito, tumawa si Xingju. Gumalaw ang kanyang figure at mabilis niyang hinabol ang dalaga. Sa katunayan, ito ay tulad ng nahulaan ni Xingju. Matapos lumakad ang dalaga sa isang bakanteng sulok, tahimik siyang sumanib sa dimensional space. Higit pa rito, ang kanyang aura ay naging lubhang malabo, at sa huli, siya ay tuluyang nawala. Gayunpaman, pagkatapos na ma-target ni Xingju, hindi pa rin siya nakatakas mula sa pagtugis ni Xingju. Higit pa rito, sa tulong ng Soul Devouring Order, hindi nadiskubre ng babae si Xingju. Para naman kay Xingju at Xingju, umaban sila sa napakabilis na bilis. Sa lalong madaling panahon, nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod. Ito ay isang napakalaking palasyo. Sa harap ng palasyo, mayroong halos 100 gwardya, at ang lakas ng mga gwardya na ito ay nasa Intermediate War Emperor realm. Higit pa rito, naramdaman ni Xingju na mayroong napakakubling hadlang sa pagtatago sa paligid ng palasyo. Hanggat hinawakan niya ito ng bahagya ay maaakit nito ang atensyon ng mga gwardya. Sa ganitong mahigpit na depensa, makikita na ito ay talagang isang ipinagbabawal na lugar ng Sacred Pill Clan. Ang ikina-curious ni Xingju ay kung ano ba talaga ang nasa loob ng babaeng ito na hindi matatakot sa prestihiyo ng Sacred Pill Clan at gustong pumasok. Sa ilalim ng mahigpit na depensa, anong paraan ang gagamitin niya para makapasok?